Habang ikaw ay nagbabasa nito ngayon, may mga kasalanang ginagawa ka na maaring nagbubukas ng pintuan para sa kapahamakan ng iyong kaluluwa. Hindi mo alam pero bawat araw, bawat oras, bawat minuto, may mga bagay kang ginagawa na ikinagagalit ng Diyos. Ito ang katotohanan na ayaw mong marinig, ngunit kailangan mong malaman. Naniniwala ka ba na ligtas ka sa mga mata ng Panginoon? Naiisip mo ba na ang iyong mga lihim na gawain ay hindi niya nakikita? Nagkakamali ka. Walang nakakatago sa Kanya. Walang kasalanan na hindi niya nababatid. Sa mundong ito na puno ng tukso at kasamaan, madaling maligaw ng landas. Madaling magpadala sa mga pansamantalang kasiyahan na nagdudulot ng walang hanggang kaparusahan. Ngunit ano nga ba ang mga gawaing ito na unti-unting pumapatay sa iyong kaluluwa? Ano ang mga kasalanang nagbubukas ng pintuan sa impyerno? Ngayon, ihahayag ko sa iyo ang 8 pinakamatinding kasalanan na nagdudulot ng pagkasira ng iyong espiritual na buhay. Mga gawaing maaaring bahagi na ng iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit hindi mo alam na unti-unti ka nitong nilalayo sa Diyos. Hindi ito ordinaryong mga kasalanan. Ito ang mga gawaing direktang humahamon sa utos ng Panginoon at nagdudulot ng kanyang matinding galit. Handa ka na ba malaman ang katotohanan? Dahil kapag nalaman mo na ang mga ito, wala nang dahilan para magpatuloy sa landas ng kapahamakan. Ang kaalaman ay responsibilidad, at ang responsibilidad na ito ay mabigat. Ngunit mas mabigat pa ang hatol na naghihintay sa mga patuloy na lumalakad sa kadiliman. Sa mundong puno ng social media, madali nating nakikita ang mga bagay na mayroon ang iba na wala tayo. Ang bagong kotse ng kapitbahay, ang mamahaling bakasyon ng kaibigan, ang magandang asawa ng kakilala, o ang magandang karera ng kaklase mo noon. Ito ang realidad ng ating panahon. Isang walang humpay na pagpapakita ng mga tagumpay at material na bagay na nagdudulot ng matinding pag-iinggit sa ating puso. Ngunit alam mo ba na ang pag-iinggit ay hindi lamang simpleng emosyon? Ayon sa banal na kasulatan, ito ay isa sa mga pinakamapanganib na kasalanan na maaring sumira sa iyong kaluluwa. Hindi ito biro, kapatid. Ang pag-iinggit ay parang kamandag na unti-unting pumapatay sa iyong espiritual na buhay. Sa Kawikaan Kapitulo 20, talata 22, sinasabi, "Ang taong puno ng inggit ay naghahatid ng alitan." Hindi lamang ito nakakaapekto sa iyong relasyon sa iba, kundi sa iyong mismong relasyon sa Diyos. Kapag ikaw ay naiinggit, hindi mo na nakikita ang mga pagpapala na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang iyong mata ay nakatuon lamang sa mga bagay na wala sa iyo. Isipin mo ito. Noong huling beses na nakita mong nagkaroon ng bagong smartphone ang iyong kaibigan, ano ang iyong naramdaman? Natuwa ka ba para sa kanya? O nakaramdam ka ng kirot sa iyong dibdib? Noong nakita mong na-promote ang iyong katrabaho habang ikaw ay nanatili sa parehong posisyon, ano ang sumagi sa iyong isipan? Masaya ka ba para sa kanya? O naramdaman mo ang pag-iinggit na kumakain sa iyong kaluluwa? Ang pag-iinggit ay hindi lamang nakakaapekto sa ating emosyon, kundi sa ating mga aksyon din. Tandaan ang kwento ni Cain at Abel. Ano ang nangyari? Si Cain ay nainggit sa kanyang kapatid dahil ang handog ni Abel ay tinanggap ng Diyos habang ang sa kanya ay hindi. At ano ang ginawa ni Cain? Pinatay niya ang kanyang sariling kapatid. Iyan ang kapangyarihan ng pag-iinggit, kayang magbunsod ng karahasan at pagpatay. Alam mo bang ang pag-iinggit ay sinasabi sa Biblia na kabubukan ng mga buto? Kawikaan 14:30? Literal na sinisira nito ang ating katawan mula sa loob. Ang mga taong laging naiinggit ay madalas na nakakaranas ng matinding stress, pagkabalisa, at depresyon. Ang mga kondisyong ito ay hindi lamang nakakaapekto sa ating mental na kalusugan, kundi pati na rin sa ating pisikal na kalusugan. Paano natin malalaman kung tayo ay naiinggit? Narito ang ilang palatandaan. Una, kapag hindi ka matuwa sa tagumpay ng iba. Kapag nakakaramdam ka ng kirot o galit sa tuwing may magandang nangyayari sa ibang tao, iyan ay pag-iinggit. Pangalawa, kapag lagi mong ikinukumpara ang iyong buhay sa iba. Ang walang tigil na paghahambing ay nagpapalaki ng pag-iinggit sa iyong puso. Pangatlo,
Kapag nakakaramdam ka ng kasiyahan, kapag may masamang nangyayari sa taong kinaiinggitan mo. Ito ang tinatawag na schadenfreude, ang pagkakaroon ng kasiyahan sa kamalasan ng iba. Pang-apat, kapag ikaw ay palaging naghahanap ng mali sa mga taong matagumpay. Ito ay paraan ng ating isipan para ibaba ang ibang tao upang hindi tayo makaramdam ng insecurity. Pero may pag-asa pa rin, kapatid. Ang pag-iinggit ay maaaring mapagtagumpayan. Narito ang ilang paraan para malabanan ito. Una, kilalanin at aminin ang iyong pag-iinggit. Hindi mo maaayos ang problema kung hindi mo ito kinikilala. Aminin mo sa iyong sarili at sa Diyos na ikaw ay naiinggit. Pangalawa, magpasalamat ka sa mga pagpapala na mayroon ka. Ang pasasalamat ay ang antidote ng pag-iinggit. Kapag nakatuon ka sa mga biyaya na ibinigay sa iyo ng Diyos, mas mababawasan ang pag-iinggit sa iyong puso. Pangatlo, ipagdasal mo ang taong kinaiinggitan mo. Mahirap mang gawin ito, ngunit kapag ipinagdarasal mo ang isang tao, binabago ng Diyos ang iyong puso para sa taong iyon. Pang-apat, alalahanin na ang Diyos ay may natatanging plano para sa iyo. Ang buhay ay hindi isang kompetisyon. Hindi mo kailangang sundan ang landas ng iba dahil ang Diyos ay may sariling landas para sa iyo. Alam mo ba na sa 10 utos, ang isa sa mga utos ay huwag mong iimbutin ang mga bagay na pag-aari ng iyong kapwa? Ang Diyos ay alam na ang pag-iinggit ay isang mapanganib na kasalanan na maaaring sumira sa ating buhay at sa ating komunidad. Ngunit bakit nga ba tayo naiinggit? Sa kasalukuyang panahon, ang social media ay nagpapalakas ng ating tendensya na ikumpara ang ating mga sarili sa iba. Nakikita natin ang mga highlight reel ng buhay ng iba habang alam natin ang buong pelikula ng ating sariling buhay kasama ang mga tagumpay at kabiguan. Subalit tandaan, ang pag-iinggit ay nagmumula sa maling pananaw na ang kaligayahan ay nakasalalay sa mga bagay na mayroon tayo. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa material na bagay o sa pagkakaroon ng kung ano ang mayroon ang iba. Ito ay nagmumula sa pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Diyos at sa pagsunod sa Kanyang kalooban para sa ating buhay. Ang pag-iinggit ay nagbubulag sa atin sa mga pagpapala na mayroon na tayo. Ito ay tulad ng pagtingin sa buhay sa pamamagitan ng salaming may kulay. Hindi mo na nakikita ang tunay na kulay ng mga bagay. Hindi mo na nakikita ang kagandahan ng iyong sariling buhay dahil masyadong nakatuon sa buhay ng iba. Sa ating lipunan ngayon, ang pag-iinggit ay madalas na itinuturing na normal. Ngunit bilang mga mananampalataya, dapat nating tandaan na ang mga pamantayan ng Diyos ay iba sa pamantayan ng mundo. Ang mundo ay nagsasabi na normal lang mainggit, ngunit ang Diyos ay nagsasabi na ito ay kasalanan na dapat nating iwasan. Sa Santiago Kapitulo 3, Talata 16 sinasabi, sapagkat kung saan may inggit at pagkamakasarili, doon may kaguluhan at lahat ng uri ng masasamang gawa. Nakikita mo ba kung gaano kalubha ang pag-iinggit sa paningin ng Diyos? Ang pag-iinggit ay hindi lamang nakakaapekto sa ating relasyon sa Diyos at sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. Kapag tayo ay laging naiinggit, hindi tayo kailanman magiging kontento. Lagi tayong maghahanap ng higit pa. Lagi tayong makakaramdam ng kakulangan. Ito ay isang walang katapusang siklo ng kawalan ng kasiyahan. Ngunit ang Diyos ay nais na tayo ay mamuhay ng buhay na puno ng contentment at kapayapaan. Sa Filipos Kapitulo 4, talata 11 hanggang 12, sinabi ni Pablo, hindi sa dahil ng aking kakapusan, kaya ko ito sinasabi, sapagkat natutuhan kong maging kontento sa anumang kalagayan. Natutuhan kong maging masaya, maging sa kasaganaan o sa kahirapan. Ito ang uri ng buhay na nais ng Diyos para sa atin. Isang buhay na hindi kontrolado ng pag-iinggit kundi ng contentment at pasasalamat. Ngunit may kakaibang katotohanan tungkol sa pag-iinggit na hindi marami ang nakakaalam. Ang pag-iinggit ay nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa Diyos. Kapag tayo ay naiinggit, sinasabi natin sa Diyos na hindi sapat ang Kanyang mga pagpapala sa atin. Sinasabi natin na mas alam natin kung ano ang mas makakabuti para sa atin kaysa sa Kanya. Sa mundong ito na puno ng makukulay na advertisement at mga social media post na nagpapakita ng mamahaling lifestyle, madali tayong maakit sa material na bagay. Ngunit alam mo ba
na ang labis na pagkagahaman sa material na bagay ay isa sa mga kasalanang nagdudulot ng malaking pinsala sa iyong kaluluwa? Ang pagkagahaman o greed ay hindi lamang simpleng pagnanais ng maraming bagay. Ito ay isang malalim na sakit ng puso na nagdudulot sa atin na ilagay ang ating pagnanais sa material na bagay sa ibabaw ng lahat, pati na ang ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Sa Biblia, malinaw na binanggit sa Mateo Kabanata 6, talata 24, walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Dito, tinutukoy ng salitang kayamanan ang material na bagay na maaaring humahadlang sa ating relasyon sa Diyos. Tingnan natin ang isang halimbawa. Si Ramon ay isang negosyante na nagsimula sa maliit na tindahan. Sa simula, ang kanyang layunin ay simpleng makapagbigay ng magandang buhay para sa kanyang pamilya. Ngunit habang lumalago ang kanyang negosyo, unti-unti ring lumalago ang kanyang pagnanais na magkaroon ng mas marami pang pera at ari-arian. Nagsimula siyang magtrabaho ng 17 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Hindi na siya nakakapunta sa simbahan. Hindi na rin siya nakakausap ang kanyang asawa at mga anak. Ang dating masayang tahanan ay naging tahimik at malungkot. Ang kanyang relasyon sa Diyos at sa kanyang pamilya ay unti-unting naglaho dahil sa kanyang pagkagahaman sa material na bagay. Ito ang mapanganib na bahagi ng pagkagahaman. Hindi mo namamalayan na unti-unti ka nang nilalamon nito. Parang isang banayad na lason na pumapasok sa iyong sistema hanggang sa makontrol na nito ang iyong buhay. Ang pagkagahaman ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong relasyon sa Diyos at sa iyong pamilya. Ito rin ay nagdudulot ng pagkasira ng iyong kaluluwa. Kapag ikaw ay nagbigay ng sobrang halaga sa material na bagay, unti-unti kang nagiging manhid sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang pagmamahal, kabutihan, katapatan, at pagmamalasakit sa kapwa. Sa Biblia, sinabi sa unang Timoteo, Kabanata 6, talata 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Dahil sa pagnanais ng salapi, ang ilan ay naligaw sa pananampalataya at nagdulot sa kanilang sarili ng maraming kalungkutan. Napakalinaw ng babalang ito. Ang pagkagahaman sa material na bagay ay humahantong sa maraming uri ng kasamaan at kalungkutan. Ngunit paano natin malalaman kung tayo ay nahuhulog na sa bitag ng pagkagahaman? Narito ang ilang mga palatandaan. Una, kapag mas marami kang oras na ginugugol sa paghahanap ng paraan upang kumita ng pera kaysa sa iyong relasyon sa Diyos at sa iyong pamilya, ito ay isang babala. Pangalawa, kapag ikaw ay hindi na masaya sa kung ano ang mayroon ka at palagi kang naghahanap ng mas marami pa, mas maganda pa, mas mahal pa, ito ay isang palatandaan ng pagkagahaman. Pangatlo, kapag ikaw ay nagiging manhid sa pangangailangan ng iba dahil mas pinahahalagahan mo ang iyong sariling material na kaginhawaan, ito ay isang senyales ng pagkagahaman. Pang-apat, kapag ikaw ay handang gumawa ng hindi magandang bagay, tulad ng pagsisinungaling, pagnanakaw, o pagsasamantala sa iba, para lamang magkaroon ng mas maraming material na bagay, ito ay malinaw na pagkagahaman. At panlima, kapag ikaw ay nakakaramdam ng takot at pagkabalisa kapag nawawalan ka ng material na bagay, ito ay isang palatandaan na ang iyong puso ay nakakabit na sa mga bagay na ito. Ngayon, maaaring iniisip mo, pero hindi naman masama ang magkaroon ng magandang buhay, di ba? Tama ka. Hindi masama ang magkaroon ng magandang buhay. Hindi rin masama ang magkaroon ng material na bagay. Ang problema ay kapag ang mga material na bagay na ito ang nagiging sentro ng iyong buhay, kapag ito ang nagiging Diyos mo. Ang Diyos ay hindi nagbabawal sa atin na magkaroon ng magandang buhay. Sa katunayan, gusto niyang tayo ay mabiyayaan. Ngunit gusto rin niyang maging balanse ang ating pananaw sa buhay. Gusto niyang maunawaan natin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ating ari-arian o laki ng ating bank account, kundi sa lalim ng ating relasyon sa Kanya
at sa ating kapwa. Tandaan natin ang sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanata 6, talata 20. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan hindi ito kakainin ng anay o kalawangin, at kung saan hindi ito mananakaw ng mga magnanakaw. Ang tunay na kayamanan ay ang mga bagay na may eternal value. Ang ating pananampalataya, ang ating pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, ang ating mabubuting gawa. Kaya ano ang dapat nating gawin kung nakikita natin ang ating sarili na nahuhulog sa bitag ng pagkagahaman? Una, kailangan nating kilalanin at aminin na tayo ay nagkakasala. Ang pagkilala sa ating kasalanan ay ang unang hakbang tungo sa pagbabago. Pangalawa, kailangan nating humingi ng tawad sa Diyos. Ang Diyos ay mapagpatawad at maaawa. Siya ay handang patawarin tayo kapag tayo ay taos-pusong nagsisisi. Pangatlo, kailangan nating baguhin ang ating pananaw sa buhay. Kailangan nating matutong maging masaya at kontento sa kung ano ang mayroon tayo, imbes na palaging maghangad ng mas marami pa. Pang-apat, kailangan nating matutong magbigay. Ang pagbibigay ay isang mabisang gamot sa pagkagahaman. Kapag tayo ay nagbibigay, tayo ay nagiging bahagi ng pagpapala ng Diyos sa iba, at ito ay nagdudulot ng tunay na kagalakan sa ating puso. Ang pagkagahaman sa material na bagay ay isang patibong na madaling mahulugan ng sinuman, ngunit sa tulong ng Diyos, maaari nating labanan ito. Maaari tayong matutong mamuhay ng balanse, kung saan pinapahalagahan natin ang material na bagay sa tamang paraan. Bilang mga biyaya mula sa Diyos na dapat gamitin para sa ikabubuti ng lahat, hindi bilang mga Diyos na dapat sambahin at paglingkuran. Sa huli, tandaan natin ang sinabi sa Hebreo Kabanata 13, talata 5. Panatilihin ninyong malaya sa pag-ibig sa salapi ang inyong buhay at masiyahan kayo sa anumang mayroon kayo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iwan o pababayaan. Ang Diyos ay nangangako na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Sa Kanya, mayroon tayong lahat ng kailangan natin. Sa mundong ito na laging nagsasasabi sa atin na bumili ka pa, magkaroon pa ng mas marami, mahirap, hindi mahulog sa bitag ng pagkahilig sa material na bagay. Isipin mo ito, karamihan sa atin, paggising sa umaga, ang unang hinahawakan ay ang ating cellphone. Binubuksan ang social media at nakikita ang bagong kotse ng kapitbahay, ang bagong designer bag ng kaibigan, o ang mamahaling bakasyon ng kakilala. At doon nagsisimula ang hindi mapigilan na pagkainggit at pagnanasa. Alam mo ba na ang pagkahilig sa kayamanan ay parang isang malalim na butas na hindi kailanman mapupuno? Tulad ng isang lalaking nahulog sa balon na walang tubig, patuloy siyang humahatak pababa, palayo sa liwanag, palayo sa Diyos. Ang pagkahilig sa material na bagay ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng maraming gamit. Ito ay tungkol sa paglalagay ng iyong buong pagkatao, ng iyong buong puso, sa mga bagay na mawawala rin balang araw. Naalala ko ang kwento ng isang negosyante na nakilala ko ilang taon na ang nakalipas. Si Mang Roberto ay nag-umpisa sa maliit na tindahan, ngunit dahil sa kanyang sipag at talino, lumago ang kanyang negosyo hanggang sa nagkaroon siya ng 5 malalaking supermarket sa buong lungsod. Ang problema, habang lumalaki ang kanyang kayamanan, lumalaki rin ang kanyang pagkahilig dito. Nagsimula siyang gumising ng mas maaga, matulog ng mas huli, at magtatrabaho kahit linggo. Unti-unting nawala ang kanyang oras para sa pamilya, para sa mga kaibigan, at higit sa lahat para sa Diyos. Isang araw tinanong ko siya, Mang Roberto, kailan ka magiging masaya sa kung ano ang mayroon ka na? Ang sagot niya ay nagpabago ng aking pananaw. Kapag nakuha ko na ang susunod na branch, siguro doon na ako magiging kontento. Pero alam ko, at alam niya sa kanyang puso, na ang susunod ay hindi kailanman darating. Sinasabi sa Biblia sa Mateo 16:21, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Pag-isipan mo ito. Saan ba talaga nakatuon ang iyong puso? Sa iyong bangko account? Sa iyong sasakyan? Sa iyong mamahaling relo? O sa mga bagay na walang hanggang halaga? Ang iyong relasyon sa Diyos, sa iyong pamilya at sa iyong kapwa? Hindi naman sinasabi ng Diyos na masama ang magkaroon ng kayamanan.
Ang masama ay kapag ang kayamanan ang nagkakaroon sa iyo, kapag ang buhay mo ay nagiging isang walang katapusang pagtugis sa material na bagay. Nagiging alipin ka na nito. Nakakalimutan mo na ang tunay na layunin kung bakit ka nabubuhay. Alam mo ba kung bakit malakas ang hatak ng material na bagay sa atin? Dahil ipinangako nila sa atin ang kaligayahan, seguridad at kahulugan. Ang bagong kotse ay nangangako ng status at respeto. Ang bagong bahay ay nangangako ng comfort at seguridad. Ang designer na damit ay nangangako ng pagtanggap at pagkagusto ng iba. Pero ang mga pangakong ito ay panandalian lamang. May kilala akong mayamang lalaki na nagkaroon ng lahat ng bagay na pwedeng bilhin ng pera. Mansion, luxury cars, private jet, at kung ano-ano pa. Pero isang gabi, habang nag-iinom kami ng kape, umamin siya sa akin. Alam mo, kabila ng lahat ng ito, minsan pakiramdam ko ay walang saysay ang buhay ko. Nakakagulat, hindi ba? Mayroon siyang lahat ng material na bagay, pero wala siyang kapayapaan at tunay na kaligayahan. Ang material na bagay ay hindi kayang punan ang espiritual na pangangailangan ng ating kaluluwa. Tulad ng pagsubok na punuin ang isang butas sa puso gamit ang tubig. Hindi ito kailanman mapupuno dahil hindi iyon ang kailangan nito. Ang pagkahilig sa material na bagay ay hindi lang nakakaapekto sa ating espiritual na buhay. Ito rin ay nakakaapekto sa ating mga relasyon. Ilang pamilya na ba ang nasira dahil sa pera? Ilang magkakapatid ang nag-away dahil sa mana? Ilang mag-asawa ang naghiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan tungkol sa pinansyal na mga bagay? Naalala ko ang isang pamilya na dating nakatira sa aming lugar. Ang mag-asawa ay parehas na professional, kumikita ng malaki, at laging may pinakabagong gadget at sasakyan. Pero ang kanilang 2 anak ay halos hindi sila kilala. Palagi silang nasa trabaho, at kapag nasa bahay naman, abala sila sa kanilang mga cellphone o laptop. Ang mga bata ay lumaki na may lahat ng laruan at gadget na gusto nila, pero kulang sa pagmamahal at atensyon ng kanilang mga magulang. Ngayon, ang mag-asawa ay hiwalay na, at ang mga anak ay nagdadala ng malalim na sugat na dala ng kanilang pagkabata. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkahilig sa kayamanan? Sa unang Timoteo 6:10 bersikulo, sinasabi, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang ilang tao, dahil sa kanilang pagkauhaw sa salapi, ay naligaw sa pananampalataya at dinatnan ang kanilang sarili ng maraming kalungkutan. Pansinin mo, hindi sinabi na ang salapi mismo ang ugat ng kasamaan, kundi ang pag-ibig dito. Ang pag-ibig sa salapi ay nagbubulag sa atin sa mga bagay na mas mahalaga. Ito ay humahantong sa mga desisyon na maaring makasira hindi lamang sa ating espiritual na buhay, kundi pati na rin sa ating mga relasyon at maging sa ating pisikal na kalusugan. Paano natin malalaman kung tayo ay nahuhulog na sa pagkahilig sa material na bagay? Narito ang ilang palatandaan. Una, kapag lagi mong inihahambing ang iyong mga ari-arian sa iba. Bakit mas maganda ang kotse niya kaysa sa akin? Bakit mas malaki ang bahay nila? Bakit sila nakakabakasyon sa ibang bansa taon-taon? Pangalawa, kapag ang iyong kaligayahan ay nakasalalay sa pagbili ng bagong bagay. Kilala mo ba ang pakiramdam na iyon? Kapag sobrang excited ka sa bagong release ng smartphone, o ng sapatos, o ng kotse, at pakiramdam mo hindi ka magiging masaya hanggat hindi mo ito nakukuha. Pangatlo, kapag ikaw ay nagkakaroon ng utang para lang makabili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. Ilan sa atin ang nagkaroon na ng credit card debt dahil sa impulse buying? Pang-apat, kapag ang iyong oras, lakas at talento ay pangunahing nakatuon sa paghahabol ng material na kayamanan sa halip na sa paglilingkod sa Diyos at sa iba. At panglima, kapag hindi ka na nagbibigay ng ikapu o hindi ka na naglalaan ng pera para tumulong sa iba dahil lagi kang kulang o gipit. Kung nakikita mo ang iyong sarili sa alinman sa mga palatandaang ito, maaaring panahon na para suriin ang iyong relasyon sa material na bagay. Hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos ay laging handang tulungan tayong mabago ang ating puso at muling ituwid ang ating mga prioridad.
Paano natin malalabanan ang pagkahilig sa material na bagay? Una, kailangan nating kilalanin na ang lahat ng ating pagmamayari ay regalo mula sa Diyos. Wala tayong dala ng tayo ay ipinanganak at wala rin tayong madadala kapag tayo ay pumanaw na. Tayo ay mga katiwala lamang ng mga biyayang ibinigay sa atin ng Diyos. Pangalawa, kailangan nating bigyan ng mas mataas na halaga ang mga bagay na walang hanggan kaysa sa mga bagay na panandalian lamang. Ano ang mga bagay na mananatili kahit na ang mundo ay lumipas na? Ang ating relasyon sa Diyos, ang ating pagmamahal sa pamilya at kaibigan, ang ating paglilingkod sa iba. Pangatlo, kailangan nating matutunang maging kontento sa kung ano ang mayroon tayo. Sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos 4:11 bersikulo, "Hindi dahil sa pangangailangan ko kaya ko ito sinasabi, sapagkat natutuhan kong maging kontento anuman ang aking kalagayan." Isa sa mga pinakamabigat na kasalanang maaaring gawin ng isang tao ay ang pag-udyok sa iba na magkasala. Isipin mo ito, hindi lamang ikaw ang nagkakasala, kundi itinutulak mo pa ang iba patungo sa kadiliman. Ito ay parang naghahasik ka ng lason sa mundo, at ang lason na iyon ay patuloy na kumakalat sa bawat taong maaapektuhan. Ang Biblia ay malinaw tungkol dito. Sa Mateo, Kapitulo 5, talata 48, sinabi ni Jesus na, "Kaya maging perpekto kayo, gaya ng inyong Ama sa langit na perpekto." Ngunit paano ka magiging perpekto kung ikaw mismo ang dahilan ng pagkakasala ng iba? Ito ay taliwas sa utos ng Diyos na mahalin ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Maraming paraan kung paano natin maaaring udyukin ang iba na magkasala. Minsan, ito ay direkta, tulad ng pag-aaya sa kaibigan na uminom ng alak kahit alam mong siya ay nagpapagaling mula sa alkoholismo. O kaya naman ay pag-udyok sa isang tao na magnakaw, magsinungaling, o gumawa ng anumang bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Ngunit madalas, ang pag-udyok sa iba na magkasala ay nangyayari sa mas subtle na paraan. Halimbawa, kapag nagbibigay tayo ng maling payo na nagdudulot ng kasalanan sa ibang tao, o kapag pinapakita natin ang maling halimbawa sa ating mga anak, kapatid o kaibigan, ang ating mga kilos ay may kapangyarihang impluwensyahan ang iba, lalo na ang mga taong tumitingin sa atin bilang modelo. May kwento tungkol sa isang lalaking nagngangalang Ramon. Si Ramon ay kilala sa kanyang komunidad bilang isang mabuting Kristiyano. Palagi siyang nasa simbahan tuwing linggo, nagbibigay ng donasyon at aktibo sa mga gawain ng simbahan. Ngunit sa kanyang trabaho bilang manager sa isang malaking kumpanya, siya ay kilala sa panunulsol sa kanyang mga empleyado na magsinungaling sa mga kliyente upang makakuha ng mas maraming benta. Maliit na bagay lang yan, ang laging sinasabi niya. Lahat naman ng kumpanya ay gumagawa nito. Hindi niya alam na sa bawat pagkakataong hinihikayat niya ang kanyang mga empleyado na magsinungaling, siya ay naghahasik ng binhi ng kasalanan na patuloy na lalago at magbubunga ng mas marami pang kasalanan. Ang mga empleyado niya ay dadalhin ang ugaling ito sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga relasyon at sa kanilang mga anak. Ang epekto ay tulad ng alon sa tubig, patuloy na lumalawak at kumakalat. Ang pag-udyok sa iba na magkasala ay napakalaking responsibilidad. Isipin mo, sa araw ng paghuhukom, hindi lamang ang iyong mga sariling kasalanan ang tatayong saksi laban sa iyo, kundi pati na rin ang mga kasalanang nagawa ng iba dahil sa iyong impluensya. Ito ay isang napakabigat na pasanin na dadalhin mo. Sa Marcos, Kapitulo 9, talata 42, sinabi ni Jesus, "Sino mang maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, mas mabuti pa sa kanya na bigyan siya ng malaking gilingang bato sa kanyang leeg at itapon siya sa dagat." Napakabigat na babala ito mula sa ating Panginoon. Ngunit bakit nga ba tayo nag-uudyok ng iba na magkasala? Kadalasan ito ay dahil sa ating sariling kahinaan at pagnanais na ipagtanggol ang ating mga maling gawain. Kapag nakikita nating ang iba ay gumagawa rin ng kasalanan, parang nabibigyan tayo ng katwiran para ipagpatuloy ang ating sariling mga kasalanan. Tingnan mo, ginagawa rin ito ni ganito at ganyan, kaya okay lang na gawin ko rin. Minsan naman,
Ito ay dahil sa ating pagnanais na maging katanggap-tanggap sa lipunan o sa ating mga kaibigan. Natatakot tayong ma-judge o ma-reject, kaya sa halip na tumayo para sa kung ano ang tama, nakikiisa tayo sa maling gawain at hinihikayat pa ang iba na sumama sa atin. May mga pagkakataon din na ang pag-udyok sa iba na magkasala ay nangyayari dahil sa ating kasakiman. Tulad ng isang negosyanteng nag-uudyok sa kanyang mga empleyado na magsinungaling para sa karagdagang kita, o isang kaibigan na nag-uudyok sa kapwa na uminom ng sobra para may kasama siya sa kanyang bisyo. Ngunit anuman ang dahilan, ang katotohanan ay hindi ito katanggap-tanggap sa mata ng Diyos. Ang bawat kaluluwa ay mahalaga sa Kanya, at ang pagiging sanhi ng pagkakasala ng iba ay tulad ng pagnanakaw sa Diyos ng isang kaluluwa na Kanyang minamahal. Kaya ano ang dapat nating gawin? Una, kailangan nating kilalanin ang ating responsibilidad sa mga taong nasa paligid natin. Bawat salita, bawat kilos, bawat desisyon na ginagawa natin ay may potensyal na impluwensyahan ang iba, sa mabuti o sa masama. Dapat nating isaalang-alang ito sa bawat pagkakataon. Pangalawa, kailangan nating maging mapagbantay sa ating sariling mga kilos at salita. Bago tayo magsalita o gumawa ng anumang bagay, dapat nating itanong sa ating sarili, magiging sanhi ba ito ng pagkakasala ng iba? Ilalagay ko ba sila sa sitwasyon na maaaring magdala sa kanila palayo sa Diyos? Pangatlo, dapat tayong maging handa na tumayo para sa kung ano ang tama, kahit na ito ay nangangahulugan ng pagiging naiiba o hindi katanggap-tanggap sa iba. Ang tunay na pagmamahal sa ating kapwa ay nangangahulugang nais natin ang pinakamabuti para sa kanila. At ang pinakamabuti ay palaging ang kalooban ng Diyos. Sa huli, dapat nating tandaan na ang ating mga kilos ay hindi lamang nakakaapekto sa ating sarili at sa mga taong direktang nakakahalubilo natin, kundi maaari ring magkaroon ng ripple effect na aabot sa mga susunod na henerasyon. Ang kasalanang hinihikayat natin ngayon ay maaaring maging sanhi ng marami pang kasalanan sa hinaharap. Ang pag-udyok sa iba na magkasala ay hindi simpleng bagay na maaari nating balewalain. Ito ay isang mabigat na responsibilidad na dapat nating isaalang-alang ng mabuti. Sapagkat sa araw ng paghuhukom, hindi lamang ang ating sariling mga kasalanan ang haharapin natin, kundi pati na rin ang mga kasalanang nagawa ng iba dahil sa ating impluwensya. Ang pagkagahaman ay isa sa mga pinakamalaking bitag na kinakaharap ng maraming tao sa panahong ito. Isipin mo ang lalaking nagngangalang Mario, isang matagumpay na negosyante na nagsimula sa mababang pamumuhay. Sa simula, ang kanyang mga hangarin ay simple lamang, magkaroon ng sariling bahay, maayos na sasakyan at komportableng buhay para sa kanyang pamilya. Ngunit habang dumarami ang kanyang ari-arian, ganoon din ang kanyang pagnanasa para sa higit pa. Ang pagkagahaman ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa hindi matapos na pagnanasa para sa higit pa kaysa sa ating kailangan. Sa Biblia, malinaw ang babala. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng isang tao ay hindi binubuo ng kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Ang salitang ito ay nagmumula sa Diyos mismo, na nakikita ang panganib na dala ng walang hanggang pagnanasa. Nakikita natin ang ganitong uri ng pagkagahaman sa ating lipunan araw-araw. Ang lalaking may 10 sasakyan, ngunit naghahanap pa rin ng ika-11. Ang babaeng may cabinet na puno ng mga mamahaling damit, ngunit patuloy na namimili. Ang taong may milyon-milyong piso sa bangko, ngunit hindi pa rin makatulog sa gabi dahil sa pag-aalala na baka hindi pa sapat. Hindi ba't nakakalungkot? Ang pagkagahaman ay parang balon na walang laman. Kahit ilang balde ng tubig ang ibuhos mo, hindi ito mapupuno. Ganyan din ang puso na puno ng kasakiman. Kahit anong dami ng material na bagay ang ibigay mo, hindi ito masisiyahan. May kwento tungkol sa isang mayamang negosyante na tinanong kung gaano karaming pera ang sapat. Ang kanyang sagot, kaunti pa sa kung ano ang mayroon ako ngayon. Ito ang trahedya ng pagkagahaman.
Ito ay isang sakit na walang lunas sa loob mismo ng sistema ng mundo. Ngunit bakit ito nakakapinsala sa ating kaluluwa? Una, ang pagkagahaman ay naglalagay sa atin sa isang walang katapusang siklo ng paghahabol. Tayo ay nagiging alipin ng ating mga pagnanasa. Hindi na tayo namumuhay para sa Diyos o para sa iba, kundi para sa ating sarili at sa ating mga kagustuhan. Ang ating pagkatao ay unti-unting nababago, nagiging makasarili at walang konsiderasyon sa iba. Ikalawa, ang pagkagahaman ay nagbubulag sa atin sa mga tunay na halaga ng buhay. Habang tayo ay abala sa paghahabol sa material na bagay, hindi natin napapansin ang mga mahahalagang sandali kasama ang ating pamilya, ang kagandahan ng kalikasan, ang kasiyahan ng simpleng pamumuhay, at ang kahalagahan ng paglilingkod sa iba. Ikatlo, at pinakamalalim, ang pagkagahaman ay isang uri ng idolatria. Kapag tayo ay naghahabol ng kayamanan at material na bagay, nang higit sa ating paghahanap sa Diyos, ginagawa nating Diyos ang mga bagay na ito. Sinasamba natin ang mga bagay na nilikha, imbes na ang lumikha. Sa Biblia, mababasa natin ang kwento ng mayamang lalaki na lumapit kay Jesus. Siya ay sumunod sa lahat ng utos, ngunit nang sabihin sa kanya ni Jesus na ipamigay ang kanyang kayamanan sa mga mahihirap at sumunod sa kanya, umalis siya na nalulungkot. Ang kanyang kayamanan ay naging kadena na gumapos sa kanya at pumigil sa kanya na lubos na sumunod sa Diyos. Ang pagkagahaman ay hindi lamang nakakaapekto sa ating espiritual na buhay, kundi pati na rin sa ating relasyon sa ibang tao. Isipin mo ang mga pamilyang nagkakahiwalay dahil sa alitan tungkol sa mana, ang mga kaibigan na nagtatalunan dahil sa pera, ang mga kapitbahay na nag-aaway dahil sa lupa. Ang pagkagahaman ay nagdudulot ng inggit, pagkakompetensya at pagkakahati-hati. Kung titingnan natin ang mas malawak na epekto, ang pagkagahaman ay isa sa mga pangunahing sanhi ng maraming problema sa lipunan. Korupsyon, krimen, pagkasira ng kalikasan, at hindi pantay na pamamahagi ng kayamanan. Ang mga leader na sakim ay nagnanakaw mula sa kanilang mamamayan. Ang mga korporasyon na sakim ay sumisira sa kalikasan para sa kita. Ang mga individual na sakim ay nagtatago ng kayamanan habang ang iba ay nagugutom. Ngunit may pag-asa. Ang pagkagahaman ay maaring malabanan. Ang unang hakbang ay kilalanin ito sa ating sarili. Tanungin natin ang ating sarili. Bakit ko gustong bumili ng bagong cellphone kahit gumagana pa naman ang luma ko? Bakit ko kailangan ng mas malaking bahay kahit komportable naman kami sa kasalukuyan naming tirahan? Bakit ako patuloy na naghahabol ng promosyon at mas mataas na sweldo kahit sapat naman ang aking kinikita? Ang ikalawang hakbang ay pag-aralan ang kasiyahan. Sinabi ni Apostol Pablo, "Natuto akong maging kontento anuman ang aking kalagayan." Ito ay isang mahalagang aral na dapat nating matutunan. Ang kasiyahan ay hindi nakasalalay sa kung ano ang mayroon tayo, kundi sa kung paano natin tinitingnan ang mga bagay na mayroon tayo. Ikatlo, magsanay tayo ng pagbibigay. Ang pagbibigay ay direktang lumalaban sa pagkagahaman. Kapag tayo ay nagbibigay, sinasabi natin sa ating sarili na hindi tayo kontrolado ng ating mga ari-arian. Tayo ang nagkokontrol sa kanila at handa tayong ibahagi ang mga ito sa iba. Ikaapat, magtuon tayo sa mga bagay na walang hanggang halaga. Ang ating relasyon sa Diyos, sa ating pamilya, sa ating kapwa, at ang ating espiritual na paglago. Ang mga material na bagay ay lilipas, ngunit ang mga espiritual na kayamanan ay mananatili magpakailanman. Sa huli, tandaan natin ang babala ni Jesus. Ano ang pakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong mundo, ngunit mawawala naman ang kanyang kaluluwa? Ang pagkagahaman ay maaring magbigay sa atin ng pansamantalang kasiyahan, ngunit sa huli, ito ay magdudulot ng walang hanggang kawalan. Kaya sa bawat desisyon, sa bawat pagbili, sa bawat hangarin, tanungin natin ang ating sarili. Ito ba ay nagmumula sa pagkagahaman o sa tunay na pangangailangan? Ito ba ay magdadala sa akin papalapit sa Diyos o palayo sa Kanya?
Ito ba ay magpapayaman sa aking kaluluwa o magpapapahirap sa akin? Ang pagpili ay nasa atin. Ngunit tandaan, ang hatol ng Diyos ay hindi natin matatakasan. Sa araw ng paghuhukom, hindi tayo hahatulan batay sa dami ng ating ari-arian, kundi sa kung paano natin ginamit ang mga ito para sa kanyang kaluwalhatian at para sa kapakanan ng iba. Sa mundong ito na laging umiikot sa material na bagay, madaling mahulog sa bitag ng pagmamayabang at labis na pagpapahalaga sa kayamanan. Ngunit alam mo ba na ito ay isa sa pinakamatinding kasalanan sa mata ng Diyos? Hindi lamang ito simpleng pagkakamali, kundi isang malalim na sakit ng kaluluwa na unti-unting kumakain sa iyong pagkatao. Ang pagmamayabang ay parang isang makapal na tabing na bumibitin sa pagitan mo at ng Diyos. Kapag ikaw ay nagmamayabang, ang tingin mo sa sarili mo ay mas mataas kaysa sa iba. Iniisip mo na mas karapat-dapat ka ng papuri, respeto at atensyon dahil sa iyong mga material na ari-arian, katayuan sa lipunan, o kahit na ang iyong mga natapos sa buhay. Subalit, sinasabi sa Kawikaan Kabanata 21 talata 6, ang pagkakamit ng kayamanan sa pamamagitan ng dila na sinungaling ay isang walang kabuluhang singaw at isang patibong ng kamatayan. Isipin mo ito, ang bawat material na bagay na mayroon ka, ang iyong kotse, bahay, mga mamahaling gamit, pera sa bangko, lahat ng ito ay pansamantala lamang. Sa isang iglap, maaari itong mawala sa iyo. Ang ekonomiya ay maaaring bumagsak, ang kalamidad ay maaaring tumama, ang karamdaman ay maaaring kumain ng iyong kayamanan. At sa huli, kapag dumating na ang iyong huling hininga, wala ni isa sa mga material na bagay na ito ang madadala mo. May isang mayamang negosyante na kilala ko. Si Ramon ay may lahat. Magandang bahay sa exclusive na subdivision, 5 mamahaling kotse, at negosyo na kumikita ng milyon-milyon. Palagi siyang nagmamayabang tungkol sa kanyang mga ari-arian at minamaliit ang mga taong hindi kasing yaman niya. Isang araw, bumagsak ang kanyang negosyo dahil sa isang malaking iskandalo sa pandaraya. Hindi lang niya nawala ang lahat ng kanyang kayamanan, nawalan din siya ng mga kaibigan at pamilya na nagtiwala sa kanya. Ngayon, nag-iisa siya, nagsisisi sa mga taon na inubos niya sa pagmamayabang at pagpapahalaga sa mga bagay na madaling mawala. Sinasabi sa atin ng Biblia, mas madaling pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayamang tao na pumasok sa kaharian ng langit. Hindi ito nangangahulugan na ang kayamanan mismo ay masama. Hindi. Ang problema ay ang pagmamahal sa kayamanan at ang pagmamayabang na nagmumula dito. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o material na bagay. Ito ay nasusukat sa lalim ng iyong relasyon sa Diyos, sa kalidad ng iyong mga relasyon sa ibang tao, at sa paraan ng paglilingkod mo sa iba. Ang mga taong tunay na mayaman sa espiritu ay hindi kailangang ipagmayabang ang kanilang mga ari-arian dahil alam nila na ang tunay na halaga nila ay hindi nakasalalay sa mga bagay na ito. Kapag nagmamayabang ka, ipinapakita mo rin ang kakulangan ng pasasalamat sa Diyos. Inaangkin mo ang kredito para sa mga biyayang ibinigay niya sa iyo. Nakakalimutan mo na ang lahat ng mayroon ka, mula sa hangin na iyong nilalanghap hanggang sa pagkain sa iyong mesa, ay kaloob ng Diyos. Ang pagmamayabang ay isang paraan ng pagsasabi na, nagawa ko ito mag-isa, hindi ko kailangan ang Diyos. Ngunit ang katotohanan ay, lahat tayo ay nangangailangan ng Diyos. Walang sino man sa atin ang maaaring mabuhay nang walang kanyang biyaya at awa. Ang bawat tibok ng ating puso, bawat hininga na ating kinukuha, ay isang regalo mula sa Kanya. Kaya, sa halip na ipagmalaki ang ating sarili at ang ating mga material na kayamanan, dapat tayong magpasalamat at magpakumbaba. Ang pagmamayabang ay nagdudulot din ng pagkasira ng relasyon. Kapag palagi kang nagmamayabang, nagiging sanhi ito ng pagkainggit at pagkamuhi mula sa iba. Unti-unting lalayo sa iyo ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. At sa huli, maaari kang matagpuan ang iyong sarili na nag-iisa, napapalibutan ng mga material na bagay, ngunit walang tunay na koneksyon sa ibang tao.
Tandaan mo ang kwento ng mayamang mangmang sa Biblia. Nag-ipon siya ng napakaraming kayamanan at ipinagmalaki niya ito. Sinasabi sa kanyang sarili, "Kaluluwa, marami kang naipong kayamanan para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain, uminom, at magsaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Mangmang, sa gabing ito mismo, ang iyong kaluluwa ay kukunin mula sa iyo." Sino ngayon ang magmamay-ari ng mga bagay na iyong inihanda? Ang material na kayamanan ay hindi kasama sa ating huling destinasyon. Ang ating mga kaluluwa ang tanging bagay na ating dadalhin sa kabilang buhay. At ang paraan kung paano natin pinili na mamuhay ang magtatakda kung saan tayo pupunta. Ang pagmamayabang at labis na pagpapahalaga sa kayamanan ay mga hadlang sa ating landas patungo sa langit. Kaya ano ang dapat nating gawin? Paano natin malalabanan ang tukso ng pagmamayabang at labis na pagpapahalaga sa kayamanan? Una, kailangan nating kilalanin na ang lahat ng mayroon tayo ay nagmula sa Diyos. Hindi tayo ang may-ari ng ating mga kayamanan. Tayo ay mga katiwala lamang. Ang lahat ng ating mga ari-arian ay ipinagkatiwala sa atin ng Diyos upang gamitin para sa kanyang kaluwalhatian at para sa kapakinabangan ng iba. Pangalawa, kailangan nating pahalagahan ang mga bagay na tunay na mahalaga. Pag-ibig, pamilya, kaibigan, at higit sa lahat, ang ating relasyon sa Diyos. Ang mga bagay na ito ay hindi mabibili ng pera at hindi masisira ng panahon o kalamidad. Pangatlo, dapat tayong maging mapagbigay. Ang pagbibigay ay isang mabisang gamot sa pagmamayabang. Kapag nagbibigay tayo, kinikilala natin na ang ating mga kayamanan ay hindi para sa atin lamang, kundi para ibahagi sa iba. Pang-apat, dapat tayong mamuhay ng may pasasalamat. Sa halip na mag-focus sa mga bagay na wala tayo, dapat tayong magpasalamat para sa mga bagay na mayroon tayo, kahit gaano man kaliit ang mga ito. Hindi madaling labanan ang tukso ng pagmamayabang at labis na pagpapahalaga sa kayamanan, lalo na sa mundo ngayon, na patuloy na nagsasabi sa atin na ang ating halaga ay nakasalalay sa kung ano ang mayroon tayo. Ngunit kung tayo ay determinado at umaasa sa tulong ng Diyos, maaari nating malabanan ang mga tuksong ito. Ang pagkagahaman ay hindi lamang simpleng pag-ibig sa material na bagay. Ito ay isang malalim na sakit ng kaluluwa na unti-unting kumakain sa ating pagkatao. Sa mundong puno ng mga advertisement na nagsasabing, "Bumili ka pa, kailangan mo ito. Hindi ka magiging masaya kung wala ito." Madali tayong mahulog sa bitag ng walang katapusang pagnanasa. Hindi ba napansin mo na kapag nakabili ka ng bagong cellphone, ilang buwan lang ay nais mo na naman ang mas bago at mas magandang modelo? O kapag nakabili ka ng bagong damit, hindi nagtagal, ay nais mo pa ng iba? Ito ang kalakaran ng pagkagahaman. Hindi ito kailanman nasiyahan. Ang Biblia ay malinaw na nagsasabi sa Ecclesiastes, ang nagmamahal sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi at ang nagmamahal sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kita. Gaano kabulag ang ating pag-uugali sa material na bagay? Isipin mo, ilang taon na tayong nabubuhay sa siklo ng pagbili, pagsasawa at pagbili muli? May nakausap ako noon, isang negosyante na milyonaryo na. Akala niya kapag umabot siya ng 1 milyon, masaya na siya. Nang maabot niya ito, naging 10 milyon naman ang target. Nang maabot niya ang 10 milyon, naging 100 milyon naman. Walang katapusan. At alam mo ba, ang pinakamalungkot? Habang lumalaki ang kanyang kayamanan, lumiliit naman ang kanyang oras para sa pamilya, para sa sarili, at para sa Diyos. Ang pagkagahaman ay nagbubulag sa atin. Nakikita natin ang kayamanan bilang seguridad, kapangyarihan, at kaligayahan. Ngunit ang katotohanan? Ito ay isang mabigat na tanikala na nagpapabigat sa ating mga kaluluwa. Tinitingnan natin ang mga taong mayaman at naiinggit tayo, hindi natin alam ang mga lihim na paghihirap sa likod ng kanilang magarang buhay. Alam mo ba kung bakit sinabi ni Jesus na mas madaling pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayamang tao sa kaharian ng langit? Hindi dahil masama ang kayamanan mismo, kundi dahil ang kayamanan ay kadalasang nagiging Diyos sa ating buhay.
Nagiging sentro ito ng ating pagkatao, ng ating mga desisyon at ng ating mga layunin. Ang pagkagahaman ay hindi lamang nakakaapekto sa ating espiritual na buhay. Ito ay sumisira rin sa ating mga relasyon. Ilang pamilya ang nagkahiwalay dahil sa pera? Ilang magkakapatid ang nagkagalit dahil sa mana? Ilang kaibigan ang nagtaksilan dahil sa negosyo? Ang pagkagahaman ay nagtatanim ng binhi ng pagkasira sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Narinig mo na ba ang kwento ng Midas? Lahat ng kanyang hinawakan ay naging ginto. Sa una, masaya siya. Ngunit nang mahawakan niya ang kanyang anak at naging ginto ito, doon niya napagtanto ang tunay na halaga ng buhay. Ganyan din tayo. Sa ating paghabol sa kayamanan, madalas nating nasasakripisyo ang mga bagay na tunay na mahalaga. Ang pinakamalala sa pagkagahaman ay ang pagkukunwari nito. Madalas hindi natin ito nakikita sa sarili natin. Tinatawag natin itong pag-iimpok para sa hinaharap o pagiging praktikal o pagiging matalino sa pera. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang malalim na pagkahumaling na sumisira sa ating kaluluwa. Paano natin malalaman kung tayo ay gahaman? Ito ang ilang palatandaan. Palagi ka bang nag-aalala tungkol sa pera? Nahihirapan ka bang magbigay o mag-share? Ang iyong self-worth ba ay nakasalalay sa iyong material na pag-aari? Kapag nawala ang isang bagay sa iyo, parang nawalan ka na ba ng parte ng iyong pagkatao? Ang pagkagahaman ay parang tubig alat. Habang iniinom mo, mas nauuhaw ka. Ito ay isang walang katapusang paghabol na hindi kailanman magbibigay ng tunay na kasiyahan. Ngunit may pag-asa. Ang unang hakbang ay ang pag-amin na tayo ay may problema. Na tayo, sa isang antas, ay nahulog sa bitag ng pagkagahaman. Ang pangalawang hakbang ay ang pagbabago ng ating pananaw. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ating bank account o sa ating mga pag-aari, kundi sa kalidad ng ating mga relasyon, sa kapayapaan ng ating isipan at sa kalusugan ng ating kaluluwa. Ang pagpapasalamat ay ang antidote sa pagkagahaman. Kapag natututo tayong maging thankful sa kung ano ang mayroon tayo, hindi tayo magiging obsessed sa kung ano ang wala sa atin. Ang pagbibigay ay isa ring malakas na kontra sa pagkagahaman. Kapag natututo tayong magbigay ng bukas palad, nababawasan ang hawak ng material na bagay sa ating mga puso. Sa huli, ang pagkagahaman ay isang pagpili. Araw-araw pinipili natin kung paano natin titingnan ang mundo, kung paano natin gagamitin ang ating resources, at kung ano ang ating bibigyang halaga. Ang tanong ay, ano ang pipiliin mo? Ang walang katapusang paghabol sa material na bagay o ang tunay na kayamanan ng isang buhay na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Tandaan mo, sa dulo ng ating buhay, hindi tayo tatanungin kung gaano karami ang ating naipon, kundi kung gaano karami ang ating naibigay. Hindi kung gaano kalaki ang ating bahay, kundi kung gaano kainit ang ating tahanan sa mga taong mahalaga sa atin. Hindi kung gaano karami ang ating pag-aari, kundi kung paano natin ginamit ang mga ito para sa ikabubuti ng iba. Ang pagkagahaman ay nagdudulot ng kamatayan sa ating kaluluwa. Ngunit sa biyaya ng Diyos, maaari tayong makawala sa bitag nito at matuklasan ang tunay na kayamanan ng isang buhay na namumuhay para sa higit pa sa material na mundo. Ang pag-imbot, isang salitang madalas nating naririnig, ngunit bihira nating pag-usapan ng buong katapatan. Sa mundong ito na laging nagsasabing, kailangan mo ng mas marami, kailangan mo ng mas maganda, kailangan mo ng mas bago, hindi nakakagulat na marami sa atin ang nahuhuli sa bitag ng pagnanasa sa mga bagay na hindi naman talaga natin pag-aari. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pag-imbot? Hindi lamang ito simpleng paghanga sa mga bagay ng iba. Ito ay ang malalim na pagnanasa, ang pag-alab ng damdamin para sa isang bagay na hindi sa iyo. Maging ito ay material na bagay, katayuan, relasyon, o kahit na ang buhay mismo ng ibang tao. At ayon sa 10 utos, malinaw na sinabi ng Diyos, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang alipin, ni ang kanyang alila, ni ang kanyang baka,
ni ang kanyang asno, ni ang anumang bagay na pag-aari ng iyong kapwa. Napansin mo ba kung gaano kadetalyado ang utos na ito? Hindi lang sinabi ng Diyos na huwag kang mag-imbot. Siya ay nagbigay ng komprehensibong listahan. Bahay, asawa, mga empleyado, mga alagang hayop, at lahat ng mga pag-aari. Bakit kaya? Dahil alam niya kung gaano kalalim ang problema ng pag-imbot sa puso ng tao. Sa ating lipunan ngayon, ang pag-imbot ay hindi na itinuturing na kasalanan. Sa katunayan, ito ay kadalasang ipinopromote bilang motivation. Inggit drive ang tawag ng iba. Nakaka-inspire daw ang makakita ng mga taong mayroong mga bagay na gusto mo rin. Pero may malaking pagkakaiba ang inspirasyon sa inggit. Ang inspirasyon ay nagsasabi, kung nagawa niya, kaya ko rin. Ang inggit naman ay nagsasabi, bakit siya meron at ako wala? Hindi ito patas. Isipin mo ito. Ikaw ay nagbubukas ng Facebook o Instagram at nakikita mo ang kaibigan mong nagpo-post ng kanyang bagong kotse, bagong bahay, o ang kanilang perpektong pamilya sa isang magandang bakasyon. Ano ang unang nararamdaman mo? Kung minsan, hindi natin mapigilan ang pakiramdam ng kirot sa ating puso. Isang kombinasyon ng inggit, hinanakit, at pagnanais. Sana ako rin, ang bulong ng ating puso. Ito ang pag-imbot sa pinakasimpleng anyo nito. Pero ang pag-imbot ay hindi nagtatapos sa simpleng paghanga. Kapag hinayaan natin ito, lumalago ito at nagiging mas mapanganib. Nagsisimula ito sa simpleng pagkainggit sa bagong cellphone ng iyong kaibigan, pero maaaring lumago ito hanggang sa maramdaman mo na ang galit at hinanakit kapag nakikita mo ang tagumpay ng iba. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-imbot ay itinuturing na isa sa 7 mortal na kasalanan sa maraming tradisyon. Ang pag-imbot ay parang isang kakaibang sakit na kumakain sa iyong kalusugang espiritual mula sa loob. Una, nililimitahan nito ang iyong kakayahang magsaya para sa iba. Imbis na magalak sa mga pagpapala ng iyong kapwa, ikaw ay nasasaktan. Pangalawa, binibigyang daan nito ang pagpasok ng galit, hinanakit, at kawalan ng kasiyahan sa iyong buhay. At pangatlo, inilalagay nito ang iyong focus sa mga bagay na wala ka, imbis na sa mga pagpapalang mayroon ka na. Alam mo ba na ang pag-imbot ay maaaring magdulot ng malubhang epekto sa iyong kalusugan? Ayon sa mga pag-aaral, ang taong laging inggit ay mas malamang na makaranas ng depression, anxiety, at mababang self-esteem. Ang patuloy na paghahambing ng sarili sa iba ay nagdudulot ng kronikong stress na maaaring magdulot ng mga problema sa puso, immune system, at iba pang bahagi ng katawan. Pero higit sa lahat, ang pag-imbot ay naglalagay ng isang pader sa pagitan mo at ng Diyos. Kapag ikaw ay nag-iimbot, ang mensahe mo sa Diyos ay, hindi sapat ang ibinigay mo sa akin. Hindi ako kontento sa iyong mga pagpapala sa aking buhay. Sa esensya, ito ay isang anyo ng kawalan ng pasasalamat at pagtitiwala sa kanyang probisyon. Ngunit may pag-asa. Ang pag-imbot kahit gaano ito kalakas sa ating puso ay maaaring mapagtagumpayan. Una, kailangan nating kilalanin ito. Maraming beses, hindi natin namamalayan na tayo ay nag-iimbot na. Kailangan nating tanungin ang ating sarili. Bakit ako nasasaktan kapag nakikita ko ang tagumpay ng iba? Bakit ako nagagalit kapag may nakakakuha ng bagay na gusto ko? Pangalawa, kailangan nating baguhin ang ating pananaw. Sa halip na magtuon sa kung ano ang wala sa atin, magsimula tayong magpasalamat sa kung ano ang mayroon tayo. Ang pasasalamat ay ang pinakamatinding kalaban ng pag-imbot. Kapag puno ang ating puso ng pasasalamat, wala nang lugar para sa inggit. Pangatlo, kailangan nating matutunan ang tunay na kahulugan ng kasiyahan. Sabi ni Apostol Pablo, natutunan ko ang lihim ng pagiging kontento sa anumang kalagayan. Ang kasiyahan ay hindi nakasalalay sa kung ano ang mayroon tayo, kundi sa kung paano natin tinitingnan ang buhay. At panghuli, kailangan nating ibalik ang ating focus sa Diyos. Kapag Siya ang sentro ng ating buhay, naiintindihan natin na ang ating tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan sa mga material na bagay o sa pag-aproba ng tao, kundi sa ating relasyon sa Kanya. Isipin mo ito, ang buhay ay hindi isang competition
kung saan kailangan mong mahigitan ang iba. Ito ay isang paglalakbay kung saan ang bawat isa sa atin ay may natatanging landas na itinakda ng Diyos. Ang paghahambing ng iyong buhay sa iba ay parang paghahambing ng dalawang magkaibang pelikula. Walang saysay dahil magkaiba ang kwento, ang mga tauhan at ang direktor. Sa halip na mag-imbot, subukan nating magalak sa tagumpay ng iba, matuto mula sa kanilang mga karanasan, at magpasalamat sa mga natatanging pagpapala na ibinigay sa atin. Sa ganitong paraan, hindi lamang natin maiiwasan ang kasalanang ito, kundi mabubuhay din tayo ng mas masaya, mas mapayapa, at mas malapit sa Diyos. Tandaan, ang pag-imbot ay hindi lamang tungkol sa pagnanasa ng mga bagay na wala sa iyo. Ito ay tungkol din sa kawalan ng kasiyahan sa kung ano ang mayroon ka na. At kapag inilagay natin ang ating kasiyahan sa mga kamay ng Diyos, matatagpuan natin ang tunay na kapayapaan na hindi maaaring makuha mula sa anumang material na bagay o katayuan sa buhay. Ang pagnanakaw ay hindi lamang simpleng paglabag sa batas ng tao, kundi ito'y malalim na kasalanang nagpapahiwatig ng kakulangan ng paggalang sa ari-arian at karapatan ng iba. Sa mundong ito na palaging naghahanap ng kagyat na kasiyahan, marami ang nahuhulog sa bitag ng pagnanakaw nang hindi lubusang nauunawaan ang mabigat na epekto nito sa kanilang kaluluwa. Isipin mo ito, bawat pagkakataong kinukuha mo ang hindi sa iyo, hindi lamang bagay ang iyong ninanakaw. Unti-unti mong ninanakaw ang iyong sariling kapayapaan, integridad, at ang tiwala ng mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi ito simpleng usapin ng pagkuha ng material na bagay. Ito ay usapin ng pagkasira ng iyong moral na kompas. Ang kasaysayan ay puno ng mga kwento ng mga taong nagsimula sa maliliit na pagnanakaw hanggang sa maging ganap na mga kriminal. Nagsisimula ito sa maliit na bagay, isang lapis sa opisina, isang barya na hindi ibinalik, o isang produktong hindi binayaran sa tindahan. Ngunit tulad ng anumang kasalanan, ang pagnanakaw ay may kakayahang lumago at kumalat sa buhay ng tao. Sa ating lipunan ngayon, madalas na ginagamit natin ang mga salitang diskarte o husay para pagandahin ang pagnanakaw. Ngunit dapat nating tanungin, ano ba talaga ang halaga ng ating kaluluwa? Ayon sa mga banal na kasulatan, ano ang pakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong mundo ngunit mawala naman ang kanyang kaluluwa? Isang tanong na dapat nating pag-isipan ng malalim. Hindi lamang ang malalaking pagnanakaw ang nakakapinsala sa ating kaluluwa. Kahit ang mga tinatawag nating maliit na bagay ay nagdudulot ng malaking pinsala. Ang pag-download ng pirated na software, ang pag-uwi ng mga gamit sa opisina, ang pagsisinungaling sa tax returns, lahat ng ito ay mga anyo ng pagnanakaw na unti-unting kumikitil sa ating moral na pagkatao. Alam mo ba na ang isang pag-aaral ay nagpakita na 60% ng mga empleyado ay umamin na nakakuha na sila ng mga bagay mula sa kanilang trabaho? Ito ay nakakaalarma dahil ipinapakita nito kung gaano kadaling rasyonalisahin ang pagnanakaw. Maliit lang naman ito. Hindi nila mapapansin. Deserve ko ito dahil kulang ang sahod ko. Ito ang mga karaniwang palusot na ginagamit natin para pagtakpan ang ating kasalanan. Ngunit ang katotohanan ay walang maliit na pagnanakaw tatatsi. Sa mata ng Diyos, ang pagnanakaw ay pagnanakaw, anuman ang halaga o kalagayan. Ang ikawalong utos ay malinaw, huwag kang magnanakaw. Walang kondisyon, walang eksepsyon. Ang pagnanakaw ay nagpapakita ng malalim na problema sa puso ng tao. Ito ay nagpapahiwatig ng kasakiman, kawalan ng tiwala sa probisyon ng Diyos, at pagpapahalaga sa material na bagay kaysa sa integridad. Kapag ninakawan mo ang iyong kapwa, hindi mo lamang kinukuha ang kanilang ari-arian. Kinukuha mo rin ang kanilang seguridad, kapayapaan ng isip, at tiwala sa kapwa-tao. May isang kwento tungkol sa isang lalaking nagsimulang magnakaw ng maliit na halaga mula sa kanyang kumpanya. Sa simula, ito ay ilang daang piso lamang. Ngunit habang tumatagal, lumaki ang kanyang ninakaw hanggang sa umabot sa milyon-milyon. Nang siya ay mahuli, hindi lamang ang kanyang trabaho ang nawala rin ang kanyang pamilya, reputasyon at kalayaan.
Ang pinakamabigat sa lahat, nawala ang kanyang dignidad at kapayapaan ng konsyensya. Ang pagnanakaw ay nagdudulot din ng siklo ng kawalan ng tiwala sa lipunan. Kapag ang pagnanakaw ay naging laganap, ang tao ay nagiging mas mapaghinala, mas takot, at mas kaunti ang pakikipag-ugnayan sa iba. Isipin mo ang isang komunidad na puno ng pagnanakaw, ang mga tao ay naglalagay ng matataas na bakod, maraming kandado, at CCTV cameras. Hindi ito ang uri ng lipunan na nilayo ng Diyos para sa atin. Ang pinakamalalang epekto ng pagnanakaw ay ang paghihiwalay nito sa tao mula sa Diyos. Sa Biblia, sinabi na ang mga magnanakaw ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ito ay seryosong babala na dapat nating isaalang-alang. Ang bawat pagnanakaw ay isang hakbang palayo sa Diyos at isang hakbang patungo sa espiritual na kadiliman. Ngunit may pag-asa. Ang kwento ni Zaccheo sa Biblia ay nagpapakita na kahit ang pinakamalalang magnanakaw ay maaaring magbago. Si Zaccheo, isang maniningil ng buwis na kilalang nandadaya, ay nagbalik loob nang makilala niya si Jesus. Hindi lamang siya tumigil sa pagnanakaw, ibinalik pa niya ang lahat ng kanyang ninakaw ng may interes. Ito ang tunay na pagsisisi, hindi lamang paghinto sa kasalanan, kundi pagtatama rin ng mga maling nagawa. Kung ikaw ay nahihirapan sa tukso ng pagnanakaw, narito ang ilang praktikal na hakbang na maaari mong gawin. Una, kilalanin na ang pagnanakaw anuman ang halaga ay kasalanan sa mata ng Diyos. Huwag rasyonalisahin ito o gawing mas magaan sa pamamagitan ng mga palusot. Pangalawa, magsisi at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Ang kanyang awa ay walang hanggan at siya ay handang patawarin ang sinumang tunay na nagsisisi. Pangatlo, ibalik kung ano ang maaari mong ibalik. Tulad ni Zaccheo, ang tunay na pagsisisi ay may kasamang pagkilos para itama ang mga maling nagawa. Pang-apat, magkaroon ng kontentong puso. Maraming pagnanakaw ay nangyayari dahil sa kawalan ng kasiyahan. Matutong maging masaya sa kung ano ang mayroon ka at magtiwala sa probisyon ng Diyos. Panglima, palibutan ang iyong sarili ng mga taong may mataas na moral na pamantayan. Ang mabuting impluensya ay makakatulong sa iyo na manatili sa tamang landas. Tandaan, ang bawat desisyon na hindi magnakaw ay isang desisyon na pahalagahan ang iyong kaluluwa kaysa sa anumang material na bagay. Ito ay isang desisyon na manatiling tapat sa Diyos at sa iyong kapwa. Sa huli, ang pagnanakaw ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang kinukuha mo. Ito ay tungkol din sa kung ano ang iyong binibigay. Sa bawat pagkakataong pinipili mong maging tapat, binibigyan mo ang iyong sarili ng regalo ng kapayapaan, integridad, at mas malapit na relasyon sa Diyos. Ang hatol ng Diyos sa mga magnanakaw ay malinaw, ngunit ang kanyang awa at pagmamahal ay mas dakila pa. Hindi pa huli ang lahat para magbago at mamuhay ng may integridad. Ang tanong ay, ano ang pipiliin mo? Ngayon, ating tatalakayin ang 10 gawain na hindi lamang nakasisira sa ating buhay dito sa mundo, kundi nagdudulot din ng malubhang pinsala sa ating kaluluwa. Makinig kayo ng mabuti dahil ang mga bagay na ito ay maaaring nakagawian na natin, ngunit hindi natin napapansin ang kanilang epekto sa ating espiritual na buhay. Ang pag-iisip ng masama laban sa iba ay isang lihim na kasalanan na marami sa atin ang nagkakasala. Isipin mo ito, ilang beses ka na ba nagkaroon ng masamang hangarin para sa ibang tao? Maaaring naiinggit ka sa kanilang tagumpay o baka naman ay nanaisin mong makaranas sila ng kabiguan. Sa isang mundo kung saan ang kompetisyon ay normal, madalas nating nakakaligtaan na ang ganitong uri ng pag-iisip ay naglalagay ng lason sa ating kaluluwa. Hindi ito simpleng bagay lamang. Kapag nagpapatuloy tayo sa ganitong klase ng pag-iisip, unti-unti nitong binabago ang ating pananaw at personalidad. Nagiging mapait tayo, puno ng galit, at nawawalan ng kakayahang magalak sa tagumpay ng iba. Alam mo ba na sinabi mismo ni Jesus na ang pag-iisip ng masama ay katumbas ng paggawa nito? Sa Mateo 5 kabanata, 28 talata, sinabi niya na ang sinumang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalunya sa kanyang puso.
Ganito rin ang nangyayari kapag nag-iisip tayo ng masama para sa iba. Bawat masasamang hangarin, bawat paghihiganti na ating pinaplano sa ating isipan ay nagdudulot ng pinsala hindi lamang sa ating relasyon sa iba, kundi mas mahalaga sa ating relasyon sa Diyos. May isang lalaki na nagngangalang Eduardo, isang matagumpay na negosyante sa Maynila. Sa labas, siya ay kilala bilang isang mabuting tao, mapagbigay sa kawanggawa at aktibo sa kanilang simbahan. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, siya ay patuloy na nagpaplano ng kapahamakan para sa kanyang karibal sa negosyo. Hindi niya ito isinasagawa, pero araw-araw niyang pinapangarap ang pagbagsak ng negosyo ng kanyang kalaban. Ang hindi niya alam, habang lumalago ang kanyang negosyo, ang kanyang kaluluwa ay unti-unting namamatay. Isang araw, nagkaroon siya ng matinding sakit. Habang nakahiga sa ospital, nagkaroon siya ng pagkakataong mag-isip at suriin ang kanyang buhay. Doon niya napagtanto na ang kanyang tagumpay sa negosyo ay walang halaga kung ang kanyang kaluluwa ay puno ng galit at inggit. Nagsimula siyang humingi ng tawad at nagdesisyon na baguhin ang kanyang pag-uugali. Pero hindi lahat ay nagkakaroon ng ganitong pagkakataon para magbago. Marami ang patuloy na nabubuhay sa kanilang mga masamang hangarin hanggang sa huli nilang hininga. Hindi namamalayan na ang hatol ng Diyos ay naghihintay sa kanila. Alam mo ba na ang ating mga iniisip ay nagkakaroon ng epekto sa ating kaluluwa? Kapag patuloy tayong nag-iisip ng masama, ito'y parang naglalagay tayo ng mabigat na kadena sa ating kaluluwa na humihila sa atin pababa, palayo sa Diyos. Ang bawat masamang hangarin ay isang kadena, at habang dumadami ito, mas nagiging mahirap para sa ating kaluluwa na lumutang patungo sa langit. Pero hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pa rin. Ang unang hakbang ay ang pagkilala na ang pag-iisip ng masama laban sa iba ay isang kasalanan. Hindi ito normal o katanggap-tanggap kahit na hindi natin ito isinasagawa. Ang pangalawang hakbang ay ang paghingi ng tawad sa Diyos at sa mga taong ating pinagtampuhan, kahit sa ating isipan lamang. At ang pangatlong hakbang ay ang pagpapalit ng ating mga iniisip ng mabubuting hangarin para sa iba. Naalala ko ang isang kwento sa Biblia tungkol kay Joseph at sa kanyang mga kapatid. Ang kanyang mga kapatid ay may masamang hangarin para sa kanya. Sila ay nainggit at nagplano pa nga na patayin siya. Sa huli ipinagbili nila siya bilang alipin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nang magkaroon ng pagkakataon si Joseph na maghiganti, pinili niyang magpatawad. Hindi lamang iyon, tinulungan pa niya ang kanyang mga kapatid sa panahon ng kagutuman. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang pagpapatawad at ang pagkakaroon ng mabuting hangarin para sa iba, kahit na sila ay gumawa ng masama sa atin, ay nagpapalaya sa ating kaluluwa mula sa bigat ng galit at inggit. Kaya sa susunod na ikaw ay matuksong mag-isip ng masama para sa iba, alalahanin mo ang epekto nito sa iyong kaluluwa. Tanungin mo ang iyong sarili, gusto ko bang dalhin ang bigat na ito sa aking kaluluwa? Gusto ko bang humarap sa Diyos na may ganitong uri ng pag-iisip? Ang pagkakaroon ng malinis na puso at isipan ay hindi madali, lalo na sa mundo ngayon na puno ng kompetisyon at paghahambing. Ngunit ito ay posible sa tulong ng Diyos at sa patuloy na pagsisikap. Kung nagkakasala ka sa ganitong paraan, huwag mong hayaang magpatuloy ito. Simulan mong baguhin ang iyong pag-iisip ngayon. Magpasalamat ka sa mga biyayang natatanggap mo sa halip na mainggit sa biyayang natatanggap ng iba. Ipagdasal mo ang mga taong hindi mo gusto at hilingin sa Diyos na pagpalain sila. Sa simula, ito ay magiging mahirap at hindi natural, pero habang nagpapatuloy ka, magiging mas madali ito at mararamdaman mo ang pagbabago sa iyong kaluluwa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan at pamilya na maaaring makikinabang din sa mensaheng ito. Tandaan, ang pag-iisip ng masama laban sa iba ay hindi lamang nakakaapekto sa ating relasyon sa kanila kundi mas mahalaga sa ating relasyon sa Diyos.